patong-patong na po na kasong kriminal, graft and corruption umano. Ang ngayon po ay kinakaharap ni dating Senate President, taga-Sorsogon Senador na si Chis Escudero. Paano kaya ito natatanggap at paano kaya ang buhay ng pamilya nitong si Escudero? May kambal na anak ito, tapos may asawang artista, pero itong mga kaso ay sunod-sunod. Hindi lang sa Ethics Committee, pati sa Ombudsman, at ito may bago. Bagong kaso na naman ito. Talaga lang, sunod-sunod talaga, hindi na ho maitago. Ito, pakinggan nyo itong report na ito. Talagang nag-file na sila eh. Wala na tayong magawa. Talagang ito yung rule of law. My private lawyer Marvin Aceron says there were serious irregularities during Senator Chis Escudero's term as a governor of Sorsogon. He adds that the criminal complaints he filed against the senator today are based on findings from the Commission on Audit. Other Sorsogon provincial officials were also named in the complaint, including members of the Finance and Awards Committee, Acting Provincial Accountant Rina Garcia, General Services Officer Rosalina Haito, the still unidentified Provincial Treasurer, and several other accountable officers who may be identified later. Aceron says the case stems from the 2021 COA report, which flagged more than 352 million pesos in questionable transactions. Among the items raised by COA are over 125 million pesos in overlapping infrastructure projects that COA says were impossible to complete using the same contractors, personnel and equipment, more than 15 million pesos in national government funds, including typhoon relief money that sat unused for years, over 8 million pesos in janitorial and laundry contracts backed by questionable or allegedly falsified documents, 1.6 million pesos in tupad payouts with defective signatures and missing authorizations, and nearly 196 million pesos in property and equipment entries that COA says do not match reality, including assets that no longer exist. Aceron says these are not simple accounting mistakes and claims they reflect a pattern of mismanagement that continued into 2022 and 2023. He is calling on the Ombudsman to conduct a thorough investigation and hold those involved accountable. The respondents could face charges under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, as well as violations on several provisions of the revised penal code. This is... Antindi, ano? Baka po kayo nakakalimot, si dating Senate President, now Senator Chis Escudero, ay gobernador dati ng Sorsogon. At yan ang pinag-uusapan. Another milyon-milyon, daan-daang milyon na naman ang pinag-uusapan. Di umano, may pang-abuso, graft and corruption din. Diyan sa Sorsogon, nung siya ay gobernador. Ito ay during Duterte administration siya gobernador, bago bumalik sa Senado. Pagpasok ng Senado, sumabit naman siya. Dito naman ho sa insertion at saka 25 to 30% commission ayon kay Joseph Bernardo. So magkaiba po. Iba yung kanyang problema na kinakaharap sa pagiging dating gobernador sa Sorsogon. Iba yung kanyang problema nang siya ay senador tungkol sa insertion at tungkol sa korupsyon sa flood control scam. At ngayon merong pang nauna dyan sa Ethics Committee, merong reklamo rin yung ilang abogado na may kaugnayan naman sa sinasabing 15 billion na project o halaga ng project ang napunta sa Sorsogon doon sa mga kontraktor na kaibigan niya, kasama na yung Libyano na nagbigay sa kanya ng 30 million pesos cash, nag-donate before election. At inamin niya ni Escudero. So may problema sa Ethics Committee, may problema sa Ombudsman, may problema ulit ngayong bago dahil sa anomalya sa Sorsogon. Wow! Hindi ko sinabing guilty sila. Pero merong buhay na mga complainant, nakita naman ninyo. Grabe! Modelo yung asawa, artistang si Heart Evangelista. International model pa ang dating. Paano ngayon haharap sa publiko yan? Ang kanyang asawa ay sinasangkot at nasasangkot sa mga local corruption, national corruption, at kung ano-ano pa. Dating gobernador at ngayon ay senador, dating Senate President. Antindi.
Hindi pa nga nakakabawi yung kanyang baluktot na paniniwala sa forthwith, kaagad-agad na trial tungkol dun sa impeachment ni Sara Duterte. Lumalabas ngayon, sa aking opinion, kaya pala tinulugan ang forthwith na kautusan ng Supreme Court na mag-trial dahil pala malapit siya sa mga Duterte at ito pala ang dahilan. Kasi kung kanyang tinalakay ang impeachment laban kay Sara Duterte, baka hukayin ng oposisyon ang kanyang mga posibleng anomalya. So natakot siguro si Escudero. Pero ngayon, ang masakit, ito ngayong kasalukuyang gobyerno ang nag-expose ng kanyang mga katiwalian. At lumalabas, naglabasan ang mga complainant. Kasi ang sabi ng Pangulo, magsumbong sa Pangulo. Huwag kayong matakot. Ilabas nyo ang inyong mga ebidensya at nalalaman laban sa kahit na sinong government official. Kaya ngayon nagputukan na po. From Sorsogon, Bicol to national government, si Escudero ay kinasuhan at kakasuhan. Matindi po ang dating nito. Wow! Kung ating makikita nung nakaraang mga buwan sa kanyang halos every other day na pagharap sa media, ang tindi ng kanyang mga statement para bang napakatalino niya, napakagaling niya kung magsasagot, magsasalita. Para bang tinalo niya ang lahat ng abogado kung magsasalita. Yun naman pala, ito ngayon. Bigla siyang natahimik. Wala siyang press conference, wala siyang interview. Pinakahuling ginawa niya nung siya ay magtalumpati sa Senado kung saan nandun sa likod si Sara Duterte at kanyang inupakan si Speaker, dating Speaker Romualdez, na hindi daw siya natatakot, scripted daw ang kay ginagawa ni Romualdez. Ngayon, baliktad na. Napaliktad ang lahat. Pumutok ang lahat ng klaseng anomalya from local to national na siya ay nababanggit. So, Mr. Senator, magpaliwanag ka rito. Ngayon kung ayaw mong paliwanag sa media, karapatan mo yan. Harapin mo sa husgado kasi papunta sa korte yan. Yung Ethics Committee hindi gumagalaw dahil ba sa kaibigan mo yung chairman? JB Ejercito, gumalaw-galaw ka naman. Kahapon doon sa hearing, yung sundot mo, yung tanong mo, suntok sa buwan eh. Medyo aral-aral naman kayo mga senador sa mga public hearing. Nakakahiya yung inyong mga tanong eh. Parang hindi nyo alam ang issue. Yan kasi ang hirap sa mga senador na parang merong gustong bigyan ng proteksyon. Sasabit at mag-aalanganin talaga ang inyong mga tanong. Paalala lang mga senador, kahit congressman, kahit sino. Public hearing yan, live. Matatalino po ang mga Pilipino kaysa inyo. Kaya yung inyong mga tanong, ayos-ayusin naman ninyo. Hindi bagay sa senador ang inyong mga tanong. Kasi ang aking analysis at opinion dyan, kaya ganyan ang inyong mga tanong, meron kaya kasing gustong pagtakpan siguro eh. Kaya huling-huli na yung tanong nyo eh, one-sided, tanong nyo eh, malabo. Ang dating epal. Ayos-ayusin nyo. JB Ejercito, ikaw ang chairman ng Ethics Committee, huwag mong upuan. Asakasuhin mo na yung reklamo laban kay Escudero. Ang ombudsman sigurado tuloy-tuloy na yan. Hindi yan pababayaan ni Ombudsman Remulla. Wow! Paano kaya kayo nakakatulog dito? Again, hindi ko sinabing guilty kayo. Pero katakot-takot, karumal-dumal, ang mga bintang sa inyo, paratang sa inyo, sumagot kayo sa tamang proseso.